Hello, hello. Test. Check, check. Pagka-pray. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, O God. Tunay nga po, Panginoong Diyos, ang iyong presensya ang patuloy naming hinihingi, Panginoong Diyos. Lord, ang pagkilos mo sa bawat isa, Panginoon, at ang pagsama mo, Panginoon, sa gawain ng Faith Night, Panginoon. Sa aming mga pananalangin, Panginoong Diyos, hallelujah. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Ikaw ang maging sentro, Panginoong Diyos. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. Ang pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo lamang, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoong Diyos, sa gagawin mo at ginagawa mo sa mga oras na ito. Sa aming mga kasama na papunta pa lang dito, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Iba naming kasamaan, ma-remind sila, Panginoon, sa gawain ito, O Diyos, sa pananalangin, Panginoon. Salamat nga po, Panginoong Diyos, O God, sa gagamito mong tagapagsalita, ihahayag ang mga salita mo, Panginoon, bilang encouragement ang itong salita na ito, O God. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, napakabuti mo, Panginoong Diyos. Praise your name, ang banal mong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy sa aming kalagitnaan, O God. Purihin ka, O Diyos. Ibinabalik po namin kapurihan karangalan sa iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo na may galak, may tuwa, at may kagalakan sa tahanan ng Panginoon? So, sige po, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. May galak, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa hatid, huwag ka nang magturo ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Kahit na pusong pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Sa hatid ng pusong pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng
pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Handog niya ay sa bawat pusong napapagal, kaya't ang ng papuri, awit ng pasasalamat at ang ng pagsamba ay para lang sa Kanya. handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Salamat po sa Panginoon. Sa gabing ito, kung meron po tayong nais, iluhod, itawag, ipanalangin sa Panginoon. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, when 2 or 3 gathered, they are in our midst. Tayo po ay luluhod, tatawag, magpapasalamat sa Kanya sa gabing ito. At naniniwala po tayo na tutugon ang Panginoon. Kaya't sama-sama nga po tayo magpuri, magpasalamat sa pamamagitan ng mga awiting ito. Salamat po. Hallelujah. Higit sa aking karanasan, Hallelujah. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Hallelujah. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Oh, yes, Lord. Kayang-kaya mo, Panginoon. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Oh, hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Oh, hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Opo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon Na makapangyarihan, walang mahirap sa iyo. higit sa aking kailangan.
aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkukulang. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Hallelujah. Bawat araw ko ay hawak mo. Panginoon, Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. sa'yo. Walang mahimple sa iyo. Wala pong posible sa Panginoon. Walang imposible sa'yo. Kapatid, anumang problema meron ka sa gabing ito, walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Na makapangyarihan, walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Walang mahirap Hallelujah. sa'yo. Salamat, 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 Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Amen. Hallelujah. Purihin Yes, ka, Lord. Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Walang mahirap Salamat, sa Panginoon. Salamat, Walang mahirap sa salamat, Panginoon. salamat, Yes, Panginoon. Lord. Purihin ka. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes. Amen. Do you believe that? Walang mahirap sa Diyos. Amen. Amen po. Amen. Let's give a clap offering unto the Lord. Amen po. Nakakaupo na po tayo sa mga nasa live stream po. Wala akong mahirap sa Diyos. Wala akong imposible sa Diyos. Ang dami ng panahon na pinakita na sa atin ng Panginoon ito, no? Sa iba-ibang mga himala. Sa simple, sa malaki, sa medium size. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At sa gabing po ito, sinusundan ho natin ang ating serye po tungkol po sa intercession. Opo. Kung paano ho tayo namamagitan. Okay? Pag sinabi po intercession, kaya siya inter. Okay? Pumasok siya dun sa loob. Parang gano'n. Ano po? So, yung intercession ho ay tayo namamagitan para sa ibang tao, para sa pananalangin. Okay? So,
Iba-iba ho ang agents ng Panginoon Diyos kung paano ho tayo pwede mag-intercede at paano ho tayo matulungan sa intercession. Ang prayer warriors po natin, we always intercede. At yun as papadalan ho ng mga prayer requests na papel, na hard copy, they intercede. And I know that in your very own right, sa inyong mga devotion time, quiet time, you also intercede. Yun po yung word na ginagamit natin. We ask the will of God to come down and to happen to these people. And including us na rin. Pero usually intercession for other people. At isang napaka-crucial na usapin na kailangan ho talaga ng sincerong intercession. Because I know you know some people who are experiencing this, and also baka kayo din mo yung dumadaan dito. Okay? So atin pong pagpapatuloy na ating serye sa ating Faith Night, let's welcome the Rhythm kay Carolino to share to us yung second part. Nakakakaba po pala talaga dito. As in, sanay po akong kumanta. Pwedeng kumanta na lang po ako kahit 10. Pero, pero thank God po for the opportunity to be here. To help me break the ice lang ng konti. Related naman po sa topic. Tinatawagan ko po si Arnold. Medyo icebreaker lang po ito. So, ang gagawin po natin, meron pong i-action si Kuya Arnold na may konting sounds pero walang dialogue. So, ang goal nyo po ay dapat mahulaan nyo kung ano yung scenario na pinapakita niya. Okay, kunwari, example number 1. Ito. Pwede with sounds, ha? Tama. Nasa jeep ka na, tapos na-realize mo na wala pala yung pamasahe mo. Okay, next. Ito po, next. Ito. Okay, go. Tama, nagluto ka ng masarap na pagkain, tapos nahulog. Okay, last po, last. On the spot po ito, hindi kami nag-usap. Kaya mo yan. Answered prayer! Tama. Okay, thank you, Kuya Arnold. Makakaupo na po kayo. Ayan. So, ang hirap po, di ba, kapag wala tayong naririnig or walang dialogue at sounds lang ang meron. Okay, tapos na yung icebreaker po natin. Good evening po sa ating lahat. Ako po ay very privileged to be here kasi mahilig naman po ako magsalita. Takot lang po talaga ako kapag ganito na. And I'm also glad to see everyone. Masaya po ako na nandito kayo dahil alam po natin na ang bawat isa ay may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Marahil may mga naikikwento na kayo sa iba o may mga pinagdadaanan kayo na hindi nyo pa nakikwento sa kahit kanino at kayo lang ni Lord ang nagkakaintindihan. Let's be honest. Life gets really heavy minsan. Marahil some of us are carrying burdens na hindi natin ma-explain or meron mga pinagpe-pray kayo na ang tagal-tagal dumating, may matagal na kayong idinudulog sa Panginoon, o may mga pinagdadaanan tayo na sa sobrang hirap na, pumunta na lang sa Faith Night ang kaya natin gawin dahil kailangan na natin talaga ng tulong na kahit sino sa paligid natin ay hindi maibigay. And most of the time, pag may pinagdadaanan tayo, we don't really let others know. Sino po sa atin ang medyo hindi kayo comfortable na mag-open up ng totoong nararamdaman ninyo sa ibang tao? Depende sa lalim siguro. Pero yung mga malalalim nating hinaing, malamang ay nakikwento lang natin sa mga disciplers natin, sa mga best friend natin.
Siguro dahil ay natatakot tayong mag-open up, mahusgahan, o magmukhang mahina, o kung ano pang dahilan. Pero salamat po sa Diyos. Dahil katulad ng lagi nating naririnig sa Faith Night or sa OPC, may pakialam po si Lord sa atin at nakikinig siya at tumutugon ng mga dalangin. At pwede tayong lumapit sa Kanya kahit kailan o kung anong concern pa. Pero may mga panahon po na sa sobrang lalim ng nararamdaman nating sakit o hirap, pakiramdam natin wala nang nakakaintindi. Na tayo mismo, hindi natin kayang i-explain kung ano pa bang nararamdaman natin. Minsan, pag nagpatong-patong na lahat ng problema at kinamusta ka ng kaibigan mo, ikaw din mismo sa sarili mo, hindi mo alam, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kaya ang nasasagot na lang po natin ay, okay lang, okay siguro, or okay yata. Kwento ko lang po, ilang beses ko na pong tinestify dito sa Faith Night na in 2020, dumaan po ako sa isang depressive state. As in, kaya nga feeling ko, kaya ako nilagay dito dahil marami po akong history ng ganyan. Tinestify ko po dito na talagang niredeem po ako ni Lord from a depressive season of my life. Because 5 years ago, may pinagdaanan po akong sobra. I went through a heartbreak, nawalan ako ng trabaho, tapos ang hirap pa kasi walang church fellowship, hindi makapag-care circle, and I was stuck at home just like everyone else. Pero nagde-devotion naman po ako noon. May OSL pa nga, nakakapag-online service. Pero I know that something in me wasn't okay. Ang feeling ko po noon, that the Lord had given up on me, at parang wala akong matakbuhan. Kasi may family, ino-open ni Mama sa amin na siya rin may pinagdadaanan, tapos, hindi ko nga ma-meet yung friends ko. And I felt like a lost case. Pakiramdam ko parang hopeless na until one random evening nung 2021, may dalawang kapatiran po tayo na nag-visit sa amin ni Mama to have dinner. So, nagapunan kami, ganyan. Ako, ayoko sana, pero sabi niya, halika na, friends mo yun, pumunta ka na. So, bumaba ako, nakitawa, ganyan. Pero ayoko pong makisama kasi nga, nandun ako sa depressive state ko. Hanggat pwede, gusto ko nasa kwarto lang. Pag uwi po nila, nag-message agad sa akin yung isa, yung lalaki, yung tito ko. Sabi niya, parang nade-discern daw niya that something in me was off. Na bad trip po ako. Sabi ko, ba yan? Tumawa naman ako. Ayoko kasing malaman nila na something is wrong. At first, I was hesitant to admit that I'm in a pit. Ang pakiramdam ko po nung mga panahon na yan, para po akong nahuhulog sa balon na walang dulo. Na laglag lang siya ng laglag, na kahit anong subok kong kumapit, nahuhulog lang ako ng nahuhulog. At sa sobrang lalim na ng hirap o sakit na nararamdaman ko, ang pakiramdam ko po ay hindi na yun sakop ng saving grace ni Lord. Na yung ibang tao kaya niyang iligtas sa kung anumang problema o pagsubok na pinagdadaanan nila. Pero yung lalim ng akin, parang ang pakiramdam ko, mamaya ka na, parang ganun si Lord, mamaya ka na, yung iba muna kasi mas okay yung kanila. But I knew in my heart that I needed help. Kaya po kahit napakakatiting na lang ng faith ko, I agreed to meet up with them. And then the next day, kinita po nila ako after work. Tapos, long story short, syempre nag-open up ako, iyakan kami sa mall, ganyan. Tapos ang instruction lang po sa akin nung wife nun, sabi niya sa akin, pag uwi mo, mag-pray ka. Ayoko rin po. Kasi sabi ko sa kanya, tita, sa tagal ko nang nandito sa ganitong situation, nagpe-pray ako everyday. Walang nangyayari. Ang dami ko na nasasabi. Nabasa ko na lahat ng pwedeng basahin. Naiyak ko na kay Lord lahat ng pwedeng iyak. Pero parang wala. But in-insist po niya na pray ka lang, lapit ka lang sa Kanya. Just wait on the Lord. So as soon as I got home, kinulong ko po yung sarili ko sa kwarto, kumuha ang gitara. Kasi hindi ko na alam kung ano sasabihin kay Lord. Kasi nga pakiramdam ko, galit siya sa akin. So kumanta-kanta ko, tapos kinakamusta nila ko anong nangyayari. Sabi ko, walang nangyayari. Pero sabi lang nila na, go lang, tuloy lang, hindi pa tapos si Lord. But dahil naubusan na ako ng kanta, ang ginawa ko na lang po, umupo ako sa kama ko, sabi ko na lang, Lord, and then my tears fell. Naiyak na ako, as in I was, alam niyo po yung pag sobrang gigil na gigil kayo, minsan pag galit na galit tayo, nayayakap, pinanggigilan natin yung mga unan natin, sarap iba to ng mga throw pillow, di ba po? Kasi sobrang na umaapaw na emotions natin that we run out of words to say. At ang may aalay na lang natin talaga are yung tears natin, yung brokenness natin. Noong mga panahon na yon, I thought na
mapupunta sa wala. That it was another night na na-disappoint na naman ako kasi the Lord did not show up sa akin. Pero that night, na-realize ko po na naiintindihan pala ako ni Lord kahit wala akong sabihin. Na yung mga luhang iniiyak ko at yung mga hinaing ko sa Kanya, naiintindihan at naririnig din pala niya yon. Ang weird, no? Kasi kanina po sabi natin kay Kuya Arnold, mas tayong tao, mas naiintindihan natin kapag kino-communicate natin. Halimbawa, may nakasakit sa'yo. Pag sinabi mong nasaktan mo ko, mag-sorry ka sa akin, mas nagiging madali. Pero kay Lord, kahit si Jesus, hari siya ng mga hari at Diyos siya ng mga Diyos, naiintindihan niya tayong tao. Kaya niya po tayo naiintindihan. If we open our Bibles in Hebrews 5 verse 7, Hebrews 5 verse 7, sabi po dyan, nung nandito si Jesus sa lupa, nag-pray siya ng malakas at umiiyak, humingi siya ng tulong sa Diyos na kayang magligtas sa kanya sa kamatayan. At dahil humble siyang sumusunod, pinakinggan siya ng Diyos. Babasahin ko po hanggang verse 9. Kahit anak siya ng Diyos, natutunan niyang maging masunurin dahil sa mga pinagdaanan niyang hirap. Nung nagawa na niya ang lahat ng dapat niyang gawin, naging dahilan siya para magkaroon ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Makikita po natin dito sa verse 7 na bukod sa nature ni God, na isa siyang mabuting God, at bukod sa nature ni Jesus, na isa siyang mabuting God at mapagmahal, naiintindihan niya tayo dahil siya po mismo ay dumaan sa ganon. Nung siya ay pumunta sa mundo at naging tao, like us, He groaned in prayer. He cried to His Father. Nagsumbong din po siya sa kanyang Ama sa langit. And He was heard. So let's let that sink in. Na si Jesus mismo, the perfect Son of God, He cried out to His Father with loud cries and with tears. Hindi siya nagpray na kalmado na, sobrang ganda, sobrang ayos. Hindi siya laging structured o poetic mag-pray. Sabi nga po dyan sa verse 7, He prayed with cries and tears, and He was heard. Hindi siya narinig because His prayers were fancy. Hindi rin dahil may special power siya, ay si Jesus to, papakinggan ko to. Hindi. Narinig siya, lumapit lang si Jesus ng may buong honesty at pagpapakumbaba at nagpasakop siya sa will ni Lord. And the Father heard his groans in prayer and his tears. That means, makikita natin that through Jesus, that God doesn't really require perfect words. Hindi natin kailangan maging sobrang matalinhaga, o sobrang maging marunong mag-English, o sobrang galing natin magsalita, para lang pakinggan po tayo. We can be honest and open because God hears or He listens to a reverent heart. Ano po ba ibig sabihin when we say reverent heart? Sabi po dito, a reverent heart is a state of being characterized by deep respect, awe, and often humility. A heart that recognizes the profound worth and holiness of the divine. So pag sinabi nating God listens to a reverent heart, ang gusto lang niya ay yung puso na nag-acknowledge. Paano mo lang sinasabi na, Lord, you are so much bigger than this. I surrender. Hindi ko na kaya. In comparison to you, eto lang po ako. You are a mighty God. You are a great God. Pag nakikita po ni Lord, na ganun yung puso natin, when we cry to Him and when we pray to Him, He listens. He just wants us to be open, honest, and humble. So kung si Jesus nga po, na perfect Son of God, He groaned in prayer, why do we sometimes feel like our emotions disqualify us from praying? Minsan, pag feeling natin, masyado tayong galit, masyado tayong malungkot, parang, lagi pong pinipreach ni Nats na natatakot tayo kasi baka we're not good enough to enter the presence of God. Natatakot tayo lumapit na, hindi ako kasing bait ni Pastora Kay, hindi ako kasing tahimik ni Sister Milna, hindi ako kasing big tither hindi po ako magsasabi, para pakinggan hindi po ganon. Your tears are not a sign of a weak faith.
Hindi po dahil umiiyak tayo sa Panginoon ay nawala na tayong faith o mahina yung pananampalataya natin. Sometimes, or most of the time, our tears are the most honest kind of prayer. And we don't have to worry, especially when all we can offer sa altar are our brokenness and tears dahil wala pong sayang sa Panginoon. Kung ang kaya mo na lang ialay sa kanyang presensya ay yung bigat ng damdamin mo, yung hirap na pinagdadaanan mo, He opens His arms to receive you and help you because He cares for you. Gaya nga po ng sinasabi sa Bible, that He cares for us. Gusto lang niya, ibigay mo lang sa Kanya. Buksan po natin ang ating Bible sa Romans 8, verse 26. Romans 8, verse 26. Sabi po dito, ganito din tayo tinutulungan ng Espiritu kasi mahina tayo. Hindi natin alam kung paano tayo magpe-pray, kaya ang Espiritu mismo ang nagpe-pray sa Diyos para sa atin. Sa mga daing na alam niya rin kung ano, sa mga daing na hindi kayang i-express ng mga salita ng tao. Ulit po, Romans 8:26. Ganito din tayo tinutulungan ng Espiritu kasi mahina tayo. Hindi natin alam kung paano tayo magpe-pray, kaya ang Espiritu mismo ang nagpe-pray sa Diyos para sa atin, sa mga daing na hindi kayang i-express ng mga salita ng tao. Yan po yung sinasabi natin kanina na may mga problema o pagsubok na hindi na natin kaya i-express. Nalaman na natin kanina na pwede tayong lumapit, na hindi natin kailangang maging matalinhaga bago tayo lumapit sa Panginoon. Pero sa mga panahon na hindi na natin alam kung anong sasabihin, sa sobrang buti po ng ating Ama sa Langit, binigyan po niya tayo ng banal na spirito upang maging intercessor. Kaya in-explain po ni Pastora kay kanina, yung tagapamagitan, na hindi lang siya yung seal, di ba po, sabi, kapag nag-new life po kayo, magkakaroon tayo ng Holy Spirit pag tinanggap natin si Jesus. So yun yung exchange. Pero bukod sa seal na anak tayo ng Diyos dahil sa Holy Spirit, siya rin po, isipin niyo po, meron po tayong kakampi. Meron po tayong kakampi sa loob natin, ang banal na spirito, na kapag hindi na natin alam kung ano ang sasabihin, hindi na natin alam kung paano i-express sa Lord, kung anong nararamdaman natin, kung gaano kalalim yung sakit na meron tayo, the Holy Spirit intercedes for us. Pumapagit na po siya, He steps in, and He tries, parang ino-organize po niya. Imagine nyo, kapag buhol-buhol, yung Holy Spirit, inaayos niya, ino-organize niya yung mga tali para po mapaabot natin sa Panginoon kung ano yung totoong nararamdaman natin. Sabi nga sa verse na Romans 8:26, totoo po yun. May mga days na gusto nating manalangin pero hindi na natin alam kung paano. At sometimes, it can get so frustrating na ang masasabi na lang natin, Lord, help. Lord, hindi ko na kaya. Lord. And we just follow these phrases with tears, with malalim na buntong hininga, with groaning. But even in those short phrases followed by tears, groaning, at mga hikbi, lahat po yun ay naririnig ni Lord. Hindi po nagsasara yung tenga ni Lord once nagsabi ka na ng amen, hindi kailangan ng required na amen. Naririnig po tayo ni Lord, and even our tears ay umaabot po yan sa Kanya. Kaya sabi po sa verse kanina, the Holy Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. So it means that our silence, hindi po yan empty. Your silence is not empty. And your sighs are not ignored. Hindi po, wala lang sa Panginoon yung mga, minsan pag mag-isa tayo, tas sobrang frustrated na natin, si Mama naririnig ko po siya ganyan. Kapag naguhugas siya ng plato, ganyan. Siyempre, dahil may mga tao sa paligid natin, ayaw nating ma-express yung frustration natin. Naiintindihan na po natin, bad trip yung mama ko. Di ba? Ganun po. So si Lord, ganun siya. Naiintindihan po niya yung mga tears natin, kung anong hugot ng mga luha natin at ng mga groaning natin. The Holy Spirit steps in and He says, I will carry this prayer to the Father. He takes our groanings and presents them to the Father in heaven. So know that your groaning can be your intercession. It is not failure and it is not faithlessness. We often think na kapag wala na tayong masabi,
Parang sinasabi nga natin, hindi ako marunong mag-pray. Diba? Pag ina-assign tayo, oh, sister, ikaw mag-pray. Ay, hindi po ako marunong. Lagi po kami nire-remind ni Mama na the Holy Spirit, kakampi po talaga natin ang banal na Espiritu. Lagi niya tayong tutulungan. Hindi lang niya tayo tutulungan na gumawa ng tama, hindi lang niya tayo tutulungan na magka-courage to preach the gospel, pero tutulungan din po niya tayo to pray, to know what to tell the Lord. At He intercedes for us. But Romans 8 is a reminder that our groanings are valid. So again, hindi natin kailangan maging eloquent or sobrang matalinhaga magsalita. Hindi mo kailangan i-explain lahat na parang, Lord, ganito po kasi yan. Nung unang araw, nagganito, tapos ang hirap po, promise na. Hindi natin kailangan iganon lahat sa Kanya. Hindi mo kailangan isulat lahat sa prayer journal. Pero hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-prayer journal. Pero hindi sinasabi lang natin na hindi kailangan ng sobrang mahaba. Nag-preach po si Pastora dati about that, na hindi natin kailangan mag-blabber, hindi natin kailangan magsabi ng kung ano-ano, para lang pakinggan tayo. Yung silence natin, sometimes when we get frustrated, when we run out of words to say, hindi na natin alam paano mag-pray, the Holy Spirit is there as our intercessor to help us and to pray. Because the Holy Spirit understands us better than sometimes, or most of the time, better than we understand ourselves. And He prays in line with the will of God. Kaya alam mo, hindi Kanya ililiko, hindi Kanya dadalhin sa kung saan-saan. Para sa ikabubuti natin. So, what should we do when we're too tired to pray or pag hindi na natin alam? We just have to come. Lumapit lang po tayo sa presensya niya. When we just have to ask, because the Holy Spirit is very willing. Hindi po yan para siyang inutusan na, Holy Spirit, ikaw na mag-pray. Ay, ano ba yan? Magdadabog? Hindi na magdadabog ang Holy Spirit. Willingly, gusto po niya tayong tulungan na ma-communicate yung puso natin sa Ama natin sa langit. We just have to come to the altar, come to the feet of Jesus and sit at His feet, hear His heartbeat, and find the joy, rest, and peace in Him. Kaya nga po sabi kanina sa kanta natin, walang mahirap sa Panginoon. At walang malalim para sa banal na Espiritu na hindi niya kayang ma-unearth or mahukay at maintindihan mula sa puso mo. Just bring it to the Lord. Bring it to His presence. Bring your silence. Bring your brokenness. You don't need to perform. You don't need to be perfect. You just have to show up. Because when you can't pray, the Holy Spirit does. And when you don't know how, God still hears. So as we go into a time of prayer po tonight, let's not be afraid to be vulnerable. Minsan kasi binibigyan po tayo ng pagkakataon na, let's pray out loud. Pero ganito pa rin tayo mag-pray. Sa care circle po, lagi sinasabi, we listen and we don't judge and we care for each other. Dito po, don't worry, we don't listen and we don't judge. But we care for each other. So if we're given the time to really cry out to God, kung gusto niyo pong mag-groan, kung sabihin niyo kay Lord, Lord, frustrate na ako. Okay lang po yan because we don't listen here and we don't judge. But we care for you. Let's be open and honest to the God who knows us best and who knows what's best for us. So if Jesus could cry out with tears, tayo rin po pwede. If Jesus was heard even in His groaning and His tears, tayo rin po maririnig. And if the Holy Spirit intercedes with wordless groans, then we can be confident na walang prayer na nasasayang, walang luha na hindi naiintindihan, at walang concern na hindi kayang i-handle ng Holy Spirit. So if all you have tonight, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Maybe you're here, last straw nyo na Lord, andito ako, bahala ka, ikaw nang bahala. Baka that's all you feel right now. If all you have tonight is a tear, o isang buntong hininga, o isang puso na talagang you feel like you have a heavy heart, just pair it up with the mustard seed faith. Kahit po yung pananampalataya natin ay kasing liit na lang ng mustard seed, just bring it to the Lord, submit to God, and that's enough. Ask the help of the Holy Spirit who is willing to help you, and He will bring it to the Father, and the Father will surely receive it with love. Wala pong malalim sa banal na Espiritu at wala pong mahirap sa Panginoon.
Thank you po. Thank you, Jesus. Hindi po natin alam yung pinagdadaanan ng isa't isa o kaya naman po may concern kayo para sa ibang tao. Di ba, may pinagpe-pray kayo na loved one ninyo na hanggang ngayon parang sukong-suko ka na kasi hanggang ngayon ang hirap dalhin ba? Mabigat ba? Mabigat sa puso, mabigat sa isip. At minsan naman po ay kayo mismo parang baon na po talaga sa utang na hindi nyo na alam kung paano kayo aangat. Ganun. At meron naman po so broken-hearted sa mga sitwasyon sa nangyayari sa kanyang buhay. Okay? So, ang gagawin po natin, meron po tayong prayer mat dito po. Mag-scatter po tayo. Kayo po na mga nasa bahay, we suggest that you go to your private room po at doon muna po kayo mag-pray for about 10 to 15 minutes po siguro. At yung mga nandito po, we will go to some corners there. Yung kaya hong lumuhod, mas maganda hong nakaluhod or nakasquat na nakasalampak pong ganon. Kaya po meron tayong basahan dyan. Prayer mat actually. At allow lang natin ho yung banal na spirito na mangusap sa atin. Marami hong young people tayo ngayon na dumadaan ho sa kung ano-ano. Pari bandam ramdaman din natin yung nararamdaman nila. Marami po tayong mga kabataan na confused sa kanilang gender. Maaari ba ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila? At makipagbaka tayo sa spirito, sa spirito ng mundong ito. At ilatag natin sa Panginoon through the Holy Spirit. Marami pong mga mag-asawa ngayon sa totoong buhay. Akala mo bate, pero hindi bate. Akala mo parehong humingiti, pero gusto na pala maghiwalay. At baka tayo rin dito may pinagdadaanan ganun. At meron din naman talagang sobrang di na niya alam. Pupunta sa church, pero talagang blanco-blanco, nothing, parang nonchalant na lang po. So whatever your concern is for yourself, for others, yun muna po yung gagawin natin ngayong gabi. Okay, we will ask the Holy Spirit to help us. He's our Parakletos. Walang malalim sa banal na spirito. Okay po, so you can begin coming here at get your mat. Ay. Makigitna mo na nga lang. Thank you Lord sa Louis Vuitton na ating prayer mat. Doon po tayo sa mga sulok at sige po. Kaya po natin ginanyan din yung mga silya para medyo hiwa-hiwalay. Pwede po kayo sa harap kasi para kung gusto yung medantayan. Kung wala naman, kung ayaw, hindi nyo kaya po, you just get a chair, go to the corner para nakaupo na lang po kayo kung hindi nyo kaya lumuhod po. Okay po?
Jesus was heard by the Father, and we know that the Lord hears us too. I request Brother James to come to pray for those who are physically weak. So if you remember anyone who is physically weak, talagang may pinagdadaanan po, ay ilapit ho natin sa Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayon lahat. Sige po. And I request everyone po to lumapit po kung sino yung may mga nais talagang idulog yung mga nararamdaman natin sa Panginoon. I invite everyone to please, dito po siguro tayo sa harap, na idulog natin lahat ng mga nararamdaman natin. Physically, even emotional, or emotional stress, or kahit anumang klaseng kahinaan. Because we know na, kagaya po ng sinabi natin, na kapag idinulog natin sa Panginoon, He is able to strengthen us kahit ano pang klase ng kahinaan. Sige po. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord, Panginoong Jesus, Panginoong Ama namin sa langit, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, lahat ng kahinaan na meron kami, Lord God, whether physically, Lord, Panginoon, Lord, we hold on to your word, Lord. Your word is stronger, Panginoon, kesa sa mga nararamdaman namin, Panginoon, Lord. You said in your word, Lord, na sa mga latay mo, Panginoon, kami pinagaling mo na, and we know and we believe your word, O Lord God. Panginoon, sa mga nanghihina, mentally, Panginoon, maraming iniisip, may mga troubled minds, O Lord God, you are stronger, Panginoon. Your word is stronger. Wala po kaming ibang pinangahawakan, Panginoon, but your word only, Lord God. Panginoon Diyos, yung mga nararamdaman namin sa aming katawan, sa heart, Panginoon, sa bawat cells, Panginoon, ng aming katawan, Lord, kahit ano pang pangalan ng sakit, Lord, your name, Jesus, is stronger sa kahit anumang pangalan ng sakit na yan, Panginoon. Wala kaming ibang pinaniniwalaan but your report, Lord. Not the report of the doctor, hindi po report ng sometimes isip namin, Lord, we rebuke our minds. We rebuke, Panginoon, yung mga sinasabi ng ibang tao, Lord, but we stand in your word that we are already healed in the name of Jesus. Hallelujah. And we claim that right now in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Thank you. May we call Kuya Arnold to pray about the... Yeah. Amen. Praise God. Patuloy po tayong nakatayo. Sige po. Sa hindi po kaya, okay lang po na nakaupo. Naniniwala po kayo na kahit ang depression, kayang-kaya pong pagalingin ng Panginoon. Amen? Sabi nga po kanina, walang mahirap sa Diyos. And magkaroon po tayo ng pananampalataya sa gabing ito. Kagaya ng nasabi kanina, maraming dumadaan sa mga ganitong sitwasyon, pero lagi lamang po tayong aasa sa gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And may pag-asa po, may pag-asa kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay po nating idulog sa ating Panginoon. Buksan natin ang ating bibig at patuloy nating idulog sa ating Panginoon ang lahat ng mga may depresyon, ang lahat ng mga merong mental na problema. Patuloy nating ilapit sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh, narabababashi ka, hallelujah, 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 hallelujah. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Diyos na kayang-kayang gawin ang lahat ng bagay, Panginoon. At kami na iyong mga anak ay lumalapit ngayon sa gabing ito sa inyo, Panginoon. Nagtitiwala, O Diyos, na kayang-kaya niyong gawin, na ayusin ang lahat-lahat sa aming Panginoon. Lalo na sa mga kapatid namin na mayroong nakakaranas ng depresyon, O Lord. Lord, patuloy na kayo po ang higit na nakakaalam ng sitwasyon nila, Panginoon.
And Lord, alam namin na kayo lamang din po ang may kayang gawin, Panginoon, ang lahat sa kanilang buhay. Lord, tulungan niyo po sila sa gabing ito. Tulungan niyo po sila sa mga ganitong sitwasyon ng kanilang buhay na higit nilang maramdaman na may Diyos na laging naririyan, Panginoon, na handang tumulong, handang dumamay sa lahat ng sitwasyon. Meron kami, Panginoon, sa amin pong buhay. Lord, inaalala namin, Panginoon, ang mga kilala naming mga kapatid, Lord, na dumadaan sa ganitong sitwasyon, Lord. Katagpuin po ninyo sila, Panginoon. Maramdaman nila yung pag-ibig mo, Panginoon, lalo na sa mga ganitong panahon. Lord, maging sa mga kapatid namin, Lord, na kung saan ay nahihirapan sa kanilang buhay, O God. Kung kaya nakakaranas ng ganitong depression, O Lord. Tulungan niyo sila, Panginoon. Gaya ng sinabi ninyo na kung kami lalapit sa inyo, Lord, bibigyan niyo ng kagaanan ng amin pong daladala, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat dahil sa gabing ito, ikiniklaim namin na yung kapayapaan, yung kagalakan, ang unti-unti nilang mararanasan, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. At patuloy, Lord, na masasabi namin na ibang-iba talaga kapag may Diyos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. At Lord, sa lahat, Lord, hindi lang dito sa church, sa lahat ng mga dumaranas ng ganitong depression, Panginoon, tulungan ninyo sila, Panginoon, magkaroon ng pagkakataon sa kanilang buhay na sila'y makarinig ng inyong mga salita upang sa pamamagitan nun magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang buhay, O God. Lord, gamitin niyo ang bawat isa sa amin. Gamitin niyo ang inyong mga anak sa iba't ibang lugar, Panginoon, para sa mga taong ito upang makilala kayo sa kanilang buhay at tagapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa katugunan ng aming panalangin. And sa iyo lamang ang lahat ng papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Amen. Yes po, let's proceed to the prayer for those who are spiritually weak. Tinatamad na rin siguro silang lumapit ulit sa Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako. Patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa inyo ng may puso, Lord, na concern sa mga loved ones, brethren, brothers and sisters namin, Lord, na ngayon po ay spiritually struggling sila. Patuloy niyo pong ipadama, Lord, yung inyong pag-ibig, yung grace niyo palagi nilang makita. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Dahil sabi po sa Biblia, our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against powers of this dark world, against yung spiritual forces. That's why, Holy Spirit, help us. Kailangan po namin ng tulong nyo. Spirit to Spirit, Lord, yung labanan, kailangan po namin ng Holy Spirit. Ngayon din po, Panginoon. Para po sa aming mga kapatiran, Lord, na nahihirapan, nakikipaglaban spiritually. Lord, even us, God, gamitin niyo po kami, Panginoon, para po maging channel din po ng blessing para sa kanila. Maintindihan namin po yung pinagdadaanan nila. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para makamusta po sila. Para po kami po rin po yung maging daluyan niyo po, Panginoon, ng inyong mga salita para po maging strong sila spiritually, O God. Ayaw po namin na maglugmok lang po sila, Panginoon. Ayaw namin yung heart nila maging kalus na lang, Lord. Gusto namin, Lord, ma-restore. Ma-restore yung spirit nila. Yun po yung panalangin namin sa kanila. Yung pong salita nyo, yung pong mga kapatiran, yung pong panalangin namin, O God. Especially, Lord, yung intervention, yung intercession ng banal na Espiritu. Ito po yung kailangan namin, O God, para po sa mga kapatiran namin na ito because mahal din namin sila at alam namin, Lord, na mahal niyo po sila. Walang mahirap sa iyo, wala. Kaya niyo pong gawin ang lahat ng bagay at wala din pong imposible. And one day, we will rejoice. Makikita namin sila ulit dito sa church.
sila po babalik dito. Hindi na po sila tatamaring magsimba. Hallelujah. Hindi rin po sila tatamaring makipag-socialize, makipag-fellowship with other believers. So God, yun po yung prayer namin. And magiging testimony po sila ulit, Lord, na ikaw po yung sumasagot ng panalangin natin. Thank you, Lord. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. This Yes, we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Let's be seated po. But as we are seated, pati po yung mga nasa audience, nasa online, kahit nakaupo ho kayo, pwede ho bang yung kamay niyo ay papunta dyan? We'll be praying for our building. If you look at our passbook po, imposible. But walang mahirap sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Nabili natin yan nang walang tayong pera. Paano pa kaya yung gagawin ng Lord na himala dyan? Nangako ang Panginoon that in our time, we will realize that, we will see that, we will behold that. At magiging testimony ho yun sa lahat na, wow, si Lord John, grace niya. Okay? Can we just, put our hands there and let's together pray for our grace building. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Wala imposible sa iyo, Panginoon. Wala imposible, Panginoon Diyos. Multiply, Lord. Multiply, Panginoon Diyos, the resources of your people, O God. We don't know how you will do it, Lord, but you will do it again and again, Lord. You will do it again and again, O God. For your glory, for your honor, Lord God, and everything that we need there, Lord. By your grace alone, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We will see it with our own eyes, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa gagawin po ninyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Lord, we also pray for our preschool, Panginoon Diyos. Lord, we have, you know what, the ministry that we have through this church, Panginoon Diyos, na preschool. Alam po ninyo ang aming kalagayan. Alam niyo po yung external threats. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na kung loloobin mo, Panginoon, makapagpatuloy po ang paaralang ito, turo niyo sa amin yung purpose mo kung bakit nag-i-exist pa kami. Baka po nakakalimutan na namin yung bagay na yon. Kaya patawad po, Panginoon Diyos. At dalangin ko na, yes, Lord, we will do our part, God. Bring in the children, bring in the parents. We will do our part, Lord. We will reach out to them, Panginoon Diyos. And people will know who you are through this J. Clam Christian School. Salamat po sa lahat ng iyong gagawin sa pamamagitan ng iglesyang ito, sa paaralan, sa plano mo sa compassion as we meet bukas po, Panginoon, with Ate Rachel. Dalangin ko, Panginoon, na maging malinaw ho ang lahat po sa mangyayari sa future, sa compassion din po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's give a clap unto the Lord. Our clap is already thanking God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat na po, Panginoon. Amen and amen. Alright. Tayo po ay mangongolekta ng ating offering, pero habang nangongolekta na po ng offering, lalapit na ho dito sa harapan ko dito, yung mga nagsabi na sila? Nag-prepare ako ng box dito, pero sige, ayan na lang. Okay. Sige po. Mag-offering po at lumapit na ho isa-isa yung nagsabi na sila po ay Yan. Okay po. Basta accurate, brief, and Christ-centered po. Yung offering po dito ay hindi po sa pilitan. Ito po ay kusang loob lamang. Sa mga nandun po sa bahay, pwede nyo po isend via GCash or ano pa po, online platforms natin ang iyong offering. Hello po, hello. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti po niya. At nagpa-check po uli ako ng aking mata, medyo bumaba na yung grado. Kasi nadunggol yung salamin ko, nabasag yung dito, dinikitan ko lang. Naano nung aking asaron. Kaya nagpunta po ako sa doktor.
Nagpapasalamat po ako. Napakabuti ng Panginoon. Thank you. Amen. Praise God. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi talagang ang Diyos tumutugon sa panalangin. Kagaya po kanina, hindi mo kailangan ng maraming salita. Noon pong nag-share ako nung last Sunday pa po tungkol doon sa experience ko na magpa-final po kami, tapos ang dami po requirements. Ang dami po talaga. Tapos nagpunta po ako ng prayer mountain. Ang totoo nun, ang ginawa ko lang doon sa cell, umiyak po ako ng umiyak. At ang sabi ko lang, Lord, tulungan niyo ako. Yun lang po talaga. And totoo po, nung nakareceive ako ng message, di po ba, ay pinakita ko sa inyo na ang sabi ni Lord ay, you can make it, trust me, God. Yun po yung sabi niya. Kasi talaga pong hirap na hirap ako. Tapos ang hihirap pa po, nung subject ko nung time na yon. Wala naman. Martin. Praise God. At alam niyo po, grabe, miracle po talaga ni Lord yun. Nagawa ko po yung lahat ng requirements ko ng June 5, yun po yung due date nung submission, 12:50, 11:50. Kasi 11:59 po yung, dapat ma-turn in po yung ano namin, 11:50 natapos ko po. Natapos ko rin po yung composition na song, and salamat po sa tumulong. And yun po, yung dalawang preaching po para po sa homiletic subject ko. Talagang napakabuti po ni Lord. Tumutugon siya sa mga panalangin. Kasi kung titingin po ako sa kakayanan ko, hindi ko po talaga kaya. Pero salamat dahil nagtiwala ako sa Diyos na makakaya ko. And di syempre, ano naman po talaga ako. Nag-aral, nag-research, and then natapos po. Kaya tuwang-tuwa po ako sa Panginoon. Praise God. Sa Kanya po yung lahat ng papuri. May namagitan sa aming mag-asawa, ha? Hindi nagsunod kami. Hindi. Una-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yung aking anak na buntis, di ba? Nasabi ko naman po sa inyo yon. Nagpa-check up siya last Monday. Lahat po normal, maliban dun sa blood pressure. Siguro dahil medyo malaki siya. Kaya yun po ang binabantayan namin. Pero nag-140 over 100 siya. Pero 2 days na, salamat sa Diyos, 120, 100. Nandun pa rin ang 100. Kaya patuloy na sabi ko nga wala namang imposible sa Diyos. Siguro sinusubok lang tayo. Kasi parang sa totoo lang, dahil siguro walang baby doon sa amin, no? Lahat kami excited. Doon ako medyo kinakabahan. Dahil sobra ata kami excited. Ayan, binibigyan kami ng konting... And then ang isa pa po, yung aking pangalawang anak na kung yung mga IT, alam po siguro nila to, nagka-capstone siya. Kaya medyo tutok po siya talaga sa study niya. Nahihirapan daw siya kasi yung mga ka-group niya, hindi ba, meron kasi, di po ba pag grupo, minsan, alam niyo yung pabitbit, yung ganon. Ginawa siyang leader, ayaw na niya sanang maging leader. Pero sabi ko nga sa kanya, may dahilan kung bakit ka naging leader. Sabi ko, kaya ka ginagamit ni Lord. Noong time na magdi-defend sila, andun yung kaba niya, pero yung 6, hinatak niya talagang magdasal. Sige na, pwede ba mag-altar lang tayo ng prayer? Kasi magdi-defense tayo. Yun daw 2, parang ayaw. Siguro hindi sanay. Pero hinatak daw niya lahat yung kamay. Sige, yung isa niyang friend, Christian na rin, kaya natulungan naman siya hanggang na itapos nilang magdasal. Ngayon kanina, pinapasa nila yung papel yung capstone. Ang problema, ayaw pirmahan kasi may kailangan pang review o ano. Hindi niya dala yung kanyang laptop. Nagulat na lang ako, biglang nag-text siya sa, Mama, intercede ka talaga. Kailangan ko na to kasi naiwan na po ako. Sabi ko, ang sinabi ko lang sa kanya, tandaan mo, nasa iyo yung Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Matatapos mo yan. Basta hawakan mo lang. Sabi ko, kaya nga lagi ko sinasabi sa'yo, be alert and be responsible. Ibig sabihin, kung nasaan ka man, hahawakan mo yung Panginoon. Tapos nung kahuli-hulihan na raw siya, sabi ko, yung pabor ng Diyos, yun lang hahawakan mo kasi walang anak ng Diyos na pinabayaan. Kahit daw siya yung na-late, parang alam niyo yung
kahit yung siya na yung pinakahuli na nakapagpasa at nakapagpapirma, parang iba naman daw yung pakiramdam niya na parang nahugutan siya ng tinig na eto na, okay na yon. Kaya maraming salamat kasi ginamit niya yung pag-i-intercede ko. Hindi ko inaasahan na hihingi ng intercede yung anak ko. Pero by that time nang hingi. Kaya salamat Lord sa iyo. Ako rin nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung ano namin, yung palit kortina ay 14. Ang ano ng office at saka ng mga anak ni Ma'am Jing ay mag-outing daw kami ng 14 tsaka 15. Talaga pray ko, Lord, gusto kong sumama, kaya lang palit kortina talaga namin. Pero answers to prayer, talaga minove ni Lord yung yung date. Yan, kaya nakasama ako, talagang sama-sama. At saka maganda kasi Friday at saka Saturday, hindi maapektuhan yung Sunday. Kaya thank you Lord sa mga favor na yon na talagang nilipat natin sa Lord. At saka maraming salamat din sa Panginoon kasi yung desire ba natin sa heart natin na pinagkakalob ni Lord. Di ba yung may mga gustong-gusto ka, tapos nakikita ni Lord na gusto mo yon. Pero binigay ba yung best para sa'yo, di ba? Kaya salamat sa Panginoon sa ganun, At saka salamat din sa ginagawa niya sa buhay ko kasi may mga bagay na inuutusan ka na kailangan mong pumunta doon, pero parang hesitant ka kasi nga parang nagpapahinga ka, gano'n. Pero sumunod ka pa rin. Yung pala may gagawin si Lord doon sa sitwasyon na yan, na may ipagpipray ka doon sa hospital na yon na katabi ni BJ. Yan. Kaya nung kinumusta ko yung tao, sabi niya, "Uy, lumakas yung tao na nandun na." Sabi niya, kasi yung desire niya sa heart niya talaga na gusto niya pang mabuhay. Pero alam natin na si Lord lang talaga nakakalam. Pero sabi nila, lumakas daw. Kaya, at saka may mga dumadalaw na pastor, ganun. Kaya salamat sa Panginoong pagkakataon na maipag-pray natin yung mga talaga, yung mga may sakit. Kaya purihin na Panginoon, to God be the glory. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord kasi patuloy niya pong pinatutunayan yung katapatan niya sa aming buhay through the business na ipinagkatiwala niya po sa amin. Dati, nung nag-start pa lang yung business, pinagpasalamat namin sa Panginoon kasi hindi niya kami iniwanan or hindi niya kami pinahirapan pagdating sa pag-hire ng mga tao. Kasi alam naman natin lahat na isa yun sa mga challenges ng mga may negosyo. And for the past 3 years, okay, maayos po yung naging staff namin. And then, recently, nagkaroon po ng emergency yung isang staff namin, namatay yung husband niya, and kailangan niyang mag-resign. So talagang sabi ko nga sa Lord, Lord, hindi mo ulit kami bibiguin. And true enough, hindi kami nahirapang maghanap ng tao. Binigyan niya kami ng panibagong staff na pagkakatiwalaan at maaasahan. And naniniwala kami na pinrovide ng Lord yon. And sa bawat negosyo naman, hindi naman laging maganda ang kita. And we experienced that for the past months. Dahil aware naman tayo, nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon ng yung mga kandidato, namimigay ng mga napakadaming gamot, mga maintenance and all. So talagang naapektuhan yung business. Pero still, pinanghawakan namin yung pangako ng Lord na siya yung nagbigay sa amin ng negosyo na yun at hindi niya kami pababayaan. And true enough yun, ngayon unti-unti bumabalik na po ulit yung ganda ng sales. And talagang napakabuti lang ng Lord kasi hindi niya hinayaan na tuluyang kaming mawalan ng pag-asa. Ako personally. Kaya, to God be all the glory. Hindi ko kasi alam kung paano ako magsisimula mag-testimony. Pero, from day 1 ng aming bakasyon hanggang day 5, nakakatuwa ang ginawa ng Lord. Una sa akin, kasi mayroon akong motion sickness. Ayoko uminom ng gamot kasi kung inom ako ng gamot, di yung gamot, ang ite-thank you ko dahil yun sa gamot. Pero thank you Lord dahil pagdating doon, kahit doon papunta sa saan ba yan? Sa airport, hanggang Palawan, pagsakay ng eroplano, yan. Nakakatuwa dahil walang nangyari.
Pagdating doon, hindi ko mapigil yung ngiti ko. Hindi naman ako makasigaw. Pero sayang-saya talaga ako sa nangyari sa bakasyon. Kasi kasi nga, ang daming puno, ang daming ibon, ang daming bundok, dagat, yung mga favorite kong tingnan na symbolize lagi na ng power ni God. Kasi halimbawa, last year yung Masbate, ganun din na hindi siya nag-fail na ipakita sa akin yung majesty niya, pagiging majesty niya, or basta hindi ko ma-explain, maging yung mga taong nakakahalubilo namin, yung mga taong nag-asikaso, alam ko, favor ni God din kasi bago, siyempre pinagpe-pray mo na yon bago, hindi yung on the dot, pagpe-pray mo na yung mga taong mag-aasikaso sa iyo. Talagang nakakatuwa dahil makikita mo na yung favor ni God, yung hand ni God nandun sa lahat ng gagawin naming activity. At saka ano ba yung sinakyan ko? Kuya, ano yung sinakyan ko, Kuya Titus? Yung motor? Ayun. Sumakay ako doon. Talaga sumakay ako doon. At tawang-tawa ako sa sarili ko that sa age ko na to, para akong hindi ko alam, basta para ako nakakawala. Yung pagkabata na tapos yung naglaro kami ng golf doon, na wala kaming ginawa ng mga apo ko, kundi magtawanan kasi hindi kami makashoot. Yung billiards na hindi gustong-gusto kong laruin kasi hindi ako marunong doon, experience. Kumbaga, nakakatuwa dahil alam ni Lord na alam ni Jesus kung ano yung pwedeng magpasaya sa'yo. Kaya yung stay ko doon, kung ano yung ginagawa niya na mapasaya ako, in return, nung nabasa ko yung Psalm 63, na hindi ko ma-memorize, yung life mo ba na better than rich food, na lahat, na isa-satisfied ka niya. Walang dull moment. Kaya sabi nga doon sa huli, I will thank you with all of my days dito. Hindi ko alam kung ilang araw pang ibibigay sa akin ng Lord, pero nawa, yun ang dalangin ko na sa mga natitira pa noon, laging sa Kanya ko ibibigay ang papuri. Maliit man, malaking bagay. At salamat din sa Lord, sa mga anak ko na, yun, nag-love sa amin ni Bernard. Yung support nila sa amin para maka-experience kami ng ganyan. At saka parang na-recall lang na, kasi sabi ko, noong medyo kabataan ko, hindi ako magdi-desire na makapunta sa abroad or international na country hanggang hindi ko na pupuntahan lahat ng probinsya sa Pilipinas. Kaya, ewan ko lang, bakit pinarecall sa akin ng Lord din? Baka nga maging hobby ko na, sumakay ng eroplano, di ba, Ogo and Donna? Thank you, Jesus. Sige po. Answered prayer na po kayo, Mama. Next year, kasama po kami sa Davao. Praise the Lord. Ay! Pero salamat po sa Lord sa provision at yung perfect timing po niya kasi akala nga po namin hindi naman na matutuloy yun. So Lord, please provide. Siyempre po, pag malapit na po kasi, di ba, yung date kung kailan kayo, mas mahal na yung ticket. So, perfect timing lang po talaga si Lord. And wala po talaga imposible sa Panginoon. At proud po ako sabihin na thank you Lord kasi nakasakay na po aeroplano. 39 years old. Ayun. Salamat po sa pahinga na pinagkaloob ng Panginoon. Kasi bilang pong, syempre, nasa operations, yun po talaga yung kailangan po na ko
pahinga, rest. So, salamat din po sa Panginoon. Yung May, kasama ko po yung sa side ko, yung Dueñas. Tapos, ngayon po, June, yung family po sa side ng San Juan. So, salamat po sa Panginoon dahil kumpleto po kaming family na kapag-gather. And yun. Thank you po. Thank you, Lord. Kasi sobrang wonderful po na experience. And ma-appreciate mo po talaga yung beauty, yung kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O yan. Sabi nga ni Brother Ray, hindi kwintas ko, naalala ko. Thank you, Lord. At nasusubaybayan niya ako, lalo sa aking kalusugan. Sa totoo lang, isa na ako sa pinakamatanda yata rito. I'm 78 years old. At nakuha ko pang pumunta ng Divisoria na nag-iisa. Nag-train ako. Umayakat ako Santa Lucia. This way to MRT. Titingnan ko nung sana. Dumaan ang train. Napili. At talagang purpose ko, 10 taon na kasi ako hindi nakakapunta ng Manila. May sasakyan ako, takot na ako mag-drive sa layo, traffic. Ako, salamat. At yung hagdanan tapos doon pa ako sa MRT3 ba yun, sa Avenida. Naku, grabe. Sabi ko, Diyos ko, kaya ko kaya ito. Kaya talaga, gumagabay na lang ako sa gilid. Nakita naman niyo ako nung araw. May baston, may saklay, may walker, may wheelchair. Salamat sa Diyos. I'm still strong. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Maiksi lang po ito kasi ayoko pong palampasin tong gabing ito para magpasalamat. Una-una po, habang nung nagda-drive po ako to meet sa isang supplier ko, may tumawag po sa akin na, Sir Ronald, magdi-deliver po tayo sa SM. Yun yung first batch ng PO namin sa SM. Sabi ko, sige. Sabi ko kay Madam, Ma'am, kay Sister Bergie, pray kayo pray mo, sama mo sa prayer yung first deliveries natin sa SM. And true enough, tumawag po yung supplier, Sir Ronald, okay na po, wala na po problema. And the second one is, maayos na po tumatakbo yung tracking, okay naman po yung delivery, 2 trucks, 3 trucks daily. Maraming salamat, Panginoon. Kasi dati hirap na hirap akong kausapin yung mga suppliers na yan. Dati talagang hindi ko alam paano, kailan dumating. Pero ang alam ko lang, pinag-pray ko, pinag-fast ko itong mga suppliers na ito. And true enough, hindi na po kailangan pumunta pa sa kanila. Hindi ko na po kailangan mag-araw-araw pumunta sa projects, sa mga suppliers, sa mga stores na kailangan puntahan, sa mga batching plant na dideliveran. Hindi na po. Ronald, ganito, nagbabiver na lang sila. Ganito ako, kay Mega White, ganito, kay Good Mix, ganito. And sa totoo lang po, sobrang pasalamat sa Panginoon kasi yung favor na binibigay niya sa akin. Yung ibang suppliers kasi nagtataka sila bakit bago lang yan, hindi ko alam. Ang sinasabi ko lang sa sarili ko, Lord, ikaw ito. Yes. Ikaw ito. Walang ibang nag-lead sa akin sa lugar nito kundi ikaw. And maraming salamat po, higit sa lahat, sa mga taong patuloy na nagpipray for me. Yeah. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Kung hindi nyo lang po alam, kasama po kayo sa pinagpipray ko. Salamat. Kapuri sa Panginoon. Parang meron pa nagsabing isa. Meron pa ba nagsabing isa? Alright. Sa mga
Online po, kaya nyo ho napapanood ang faith night na ito because somebody loves you. Kaya sinend po niya ang link na ito sa iyo because that person loves you. And gusto ng taong ito na marinig mo ang salita ng Diyos na pwede makapagbago na iyong buhay. Amen. Thank you, Lord. I'd like to thank God also because I had my MRI sa aking tuhod po kasi nakikita ko na yung diferensya niya sa paglakad ko. Sanay naman ako sa ospital. Limang operasyon dito, 3 operasyon dito, 2 CS, 2 normal, tapos tuhod. My body is a battered body. And going through the MRI again, para nagre-recall tuloy ako na naman ng mga panahong yon na 7 years ago that I was operated on sa tuhod ko. Medyo naging mahirap lang kasi kailangan hanapin yung pwesto nung paa ko na can last for 1 hour na hindi ako mangangalay, hindi ako magka-cramps, hindi matitwist yung paa ko. Kaya medyo tumagal muna kami. Mga 15 minutes pa kami nag-aayusan ng paa ko. Tapos maginaw, pakikumutan niyo ho ako, yung paa ko, kumutan niyo rin ho, mga gano'n. Parang ang arte, pero kailangan kong gawin kasi for my sake, kesa huminto ako sa gitna. Dapat dire-diretso kasi siya. Pwede mo naman pindutin yung ano kung gusto mo huminto. Kaya ayoko na nung ordeal na yon. And pag mga gano'n nag-MRI, sa mga sanay mag-MRI, kumbaga, kay Lord ka talaga titingin na lang. Kasi yung takot mo sa naririnig mo, lahat ng pwedeng pumasok sa isip mo, mga duda, talagang sasabihin mo na lang talaga, magpe-pray ka na lang lagi, si Lord na lang talaga. Kaya ni-request ko yung Christian songs, saktong-sakto, mga kanta, lilim. Okay. Kasi para akong pumupunta sa lilim di ba? Nung MRI machine, di ba? Hanggang dito kasi, kahit pa lang siya, hanggang dito ko. So, lilim, goodness of God, tsaka what a beautiful name. Kaya, naku, salamat sa Diyos. Kasi parang yung faith ko ba, na ano ba? Although, tapos parang huminto yung mama. Ay, ma'am, tapos na. Ang dinig ko, tapos na. Yun pa, 15 minutes pa lang po yun, ma'am. Ha? 15 minutes pa lang ba yun? Parang ang tagal-tagal na. Tapos yung pala, mga 45 minutes pa po. Parang, imagine, mauubos na naon ang iisipin. Parang, siyempre, ganun ba? So, ang gusto kong sabihin lang, wala tayong ibang pwedeng katulong kundi ang Panginoon talaga sa mga ganung panahon. No? Na, Lord, nangangati na po yun dito ko. Nangangati, Lord, hayaan mo, hindi na po. Lord, huwag niyo pong pangatihin. Huwag niyo pangatihin. Ganun. Yung ganun talaga kasi, ay, gusto mong kamutin, hindi mo pwedeng bawal gumalaw. Bawal gumalaw. Kaya, salamat sa Diyos. Binigyan niya ako idea, ganunin mo. Ganunin mo, parang pwede pa yun kasi pwede daw. Ganon. Kaya medyo na ano ko siya. Pero salamat sa Diyos. Basta, salamat sa Diyos sa ordeal na yon. Salamat po. Sinamahan ako ni Rhythm doon na para may kasama ako. Salamat sa Diyos na dumaan po ako doon sa ganung proseso ulit. Pero sinamahan niya ako. Okay? Kaya po, salamat po. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. Maaari po ba tayo tumayong lahat at sabihin po natin, kantahin natin ulit. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Amen. Raise your hand to the Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang imposible. Amen. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon
na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Amen. Amen. Amen and amen, Lord. Hallelujah. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng pasasalamat. Thank you, Holy Spirit, for interceding for us. Thank you for answering our prayers, our dear Father God. Thank you, Jesus, for giving that authority in our prayers. Salamat po. Sa pag-iingat mo sa aming pag-uwi, Panginoon. Sasamahan niyo po kami. Salamat po, Panginoon. Resting assured, Panginoon Diyos, that you answered our prayers. To you be all the glory. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Mag-picture po tayo saglit dito sa harap. Saglit na saglit lang.